Sa isang tahimik na sulok ng silid-laruan ng isang bata, may naninirahan na isang napaka-espesyal na laruan. Ang pangalan niya ay Sundalong Patpat. Hindi siya malaki o makintab tulad ng ibang laruan. Gawa siya sa isang simple at manipis na patpat. Ang katawan niya ay isang maliit na sanga lang. Ang mga braso at binti niya ay mas maliliit na sanga, na maingat na pinagtali. Ang mukha niya ay iginuhit gamit ang maliit na piraso ng uling, na nagbibigay sa kanya ng isang simple at may pag-asang ngiti. Sa kabila ng pagiging maliit at simple, si Sundalong Patpat ay may pusong puno ng malalaking pangarap. Hindi lang siya gustong maging isang laruang sundalo. Gusto niyang maging isang tunay na bayani. Tinitingnan niya ang mundo sa labas ng bintana na may malalaki at nagtatakang mga mata at iniisip ang malalaking pakikipagsapalaran. Araw-araw, nakatayo si Sundalong Patpat sa bintana. Nagpapraktis siyang magmartsa kahit na nanghihina ang kanyang maliliit na binti. Pinapanood niya ang mga ibon na lumilipad ng mataas sa langit at pinapangarap na makalipad kasama nila. Nakikinig siya sa mga kuwento ng hangin tungkol sa malalayong lupain at matatapang na gawa. Ang pinakamalaking pangarap niya ay protektahan ang isang tao, maging malakas at matapang para sa iba. Naniniwala siya na kahit ang isang maliit na sundalong patpat ay makakagawa ng mahalagang bagay. Nakaramdam siya ng apoy sa loob ng kanyang maliit na dibdib na gawa sa kahoy, isang matinding pagnanais na patunayan na higit pa siya sa isang nakalimutang laruan na gawa sa simple at ordinaryong kahoy. Hindi naintindihan ng ibang laruan sa silid-laruan ang kanyang ambisyon. Ang makintab na pulang kotse ay dumaan sa kanya. Tinatawanan ang kanyang mabagal at maingat na mga hakbang. Ang magandang manika na may damit na seda ay titingnan siya mula sa kanyang malaking bahay manika. Iniisip na masyado siyang simple. Patpat ka lang, madalas nilang sabihin sa kanya. Ang mga patpat ay para sa apoy o para ngat-ngatin ng mga aso. Hindi ka pwedeng maging bayani. Minsan, nalulungkot si Sundalong Patpat sa mga salitang ito. Tinitingnan niya ang kanyang simpleng katawan na sanga at nagtataka kung tama sila. Siguro, masyado siyang maliit at mahina para maging bayani sa malaki at malawak na mundo. Ngunit ang kalungkutan ay hindi nagtatagal. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang lakas si Sundalong Patpat. Hindi ito lakas ng kahoy o plastik. Ito ay ang lakas ng kanyang espiritu. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana at nakikita hindi lang isang patpat, kundi isang sundalo na may layunin. Sasabihin niya sa sarili, maliit man ako, malaki naman ang puso ko, patpat man ang gawa sa akin. Ang mga pangarap ko naman ay gawa sa tapang. At kaya, patuloy siyang tumayo ng matangkad, naghihintay ng kanyang pagkakataon upang ipakita sa lahat kung ano ang tunay na kayang gawin ng isang maliit na sundalong patpat na may malaki at matapang na puso. Isang umaga na maliwanag ang sikat ng araw, dinala ng mahinang simoy ng hangin si Sundalong Patpat mula sa bintana. At dahan-dahang inilapag sa hardin sa ibaba. Ito ay isang bago at kapanapanabik na mundo para sa kanya. Nakilala niya ang maraming hayop na naninirahan doon. Nakita niya ang isang mapagmataas na tandang na may matingkad na pulang suklay. Nakilala niya ang isang pamilya ng abalang langgam na nagmamartsa sa isang mahaba at tuwid na linya. Nakita rin niya ang isang marilag na paru-paro na ang mga pakpak ay parang stained glass. Si Sundalong Patpat, na puno ng pag-asa, ay kinuwento sa kanila ang kanyang pangarap. Gusto kong maging isang bayani, anunsyo niya ng may pagmamalaki hanggat kayang dalhin ng kanyang maliit na katawan na patpat. Gusto niyang maging kaibigan at tagapagtanggol nila. Akala niya ay hahanga sila. Ngunit, ang mga hayop ay hindi man lang humanga. Tiningnan nila siya nang may pagdududa. Ang mapagmataas na tandang ay nagpalaki ng dibdib at tumilawak ng malakas. Isang bayani. Ikaw, isa ka lang tuyong sanga. Isang malakas na ihip ng hangin ay kayang tangayin ka magpakailanman. Paano ka makakapagtanggol ng sinuman? Ipinagaspas ng paru-paro ang kanyang pinong pakpak at mahinang humagihik. Wala kang magagandang kulay, hindi ka makakalipad. Ang mga bayani ay dapat na dakila at malakas, hindi maliit at payak na tulad mo. Ang kanilang mga salita ay parang maliliit na bato na ibinabato sa kanyang puso na nagpaparamdam sa kanya na mas maliit pa sa dati. Ang pamilya ng mga langgam, nakilala sa kanilang sipag at lakas, ay tumigil din upang tingnan siya. Ang kanilang pinuno, isang matalinong matandang langgam, ay umakyat sa isang dahon upang mas makita siya. Nagdadala kami ng mga bagay na mas malaki pa sa amin, sabi ng langgam. Ang kanyang boses ay nakakagulat na malakas.
Nagtutulungan kami upang itayo ang aming tahanan. Ano ang kaya mong gawin? Isa ka lang patpat. Hindi ka malakas, hindi ka kapaki-pakinabang, hindi mo kami matutulungan. Ang ibang mga langgam ay tumango bilang pagsang-ayon at bumalik sa kanilang trabaho. Binabalewala ang maliit na sundalong patpat na nakatayo mag-isa sa landas ng hardin, na labis na nakaramdam ng pagiging hindi angkop. Pinakinggan ni sundalong patpat ang lahat ng kanilang mga salita. Bigla niyang naramdaman na mas malaki at mas malamig ang mundo. Ang kanyang pangarap na maging isang bayani ay tila walang saysay ngayon. Paano makakatayo ang isang simpleng patpat laban sa hangin? Paano siya makukumpara sa ganda ng isang paru-paro o sa lakas ng isang buong kolonya ng langgam? Sa isang sandali, naisip niyang isuko ang kanyang pangarap. Siguro dapat na lang siyang humiga sa lupa at hayaan ang lupa na gawin siyang alikabok. Ang pagdududa ng iba ay isang mabigat na pasanin sa kanyang maliliit na balikat, at ang kanyang ngiting puno ng pag-asa ay nagsimulang maglaho at napalitan ng kalungkutan. Habang labis na nalulungkot si Sundalong Patpat, nagsimulang magbago ang kalangitan. Ang maliwanag at maaraw na araw ay mabilis na nagdilim at naging malungkot. Malalaking, kulay abo na ulap ang dumating, tinatakpan ng araw na parang makapal at mabigat na kumot. Ang hangin, na dating mahinahon na simoy, ay nagsimulang humiyaw na parang gutom na lobo. Humampas ito sa hardin, inalog ang mga bulaklak at pinayuko ang matataas na damo sa lupa. Isang malakas na bagyo ang paparating. Ang mga hayop na tumawa sa kanya ay takot na ngayon. Ang mapagmataas na tandang ay tumakbo upang maghanap ng silungan. Ang magandang paru-paro ay kapit na kapit sa isang dahon, ang kanyang mga pakpak ay nanginginig sa takot. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi ito mahinahon at banayad na ulan. Ito ay malakas at galit na pagbuhos. Ang mga patak ay kasing laki ng maliliit na bato, tumatama sa lupa ng may matinding puwersa. Isang maliit na sapa sa hardin ang mabilis na naging rumaragagas ang ilog. Ang tubig ay tumaas ng tumaas, tinatangay ang mga dahon, bulaklak, at maliliit na bato sa dinaraanan nito. Si Sundalong Patpat, dahil sa gaan niya, ay madaling inangat ng rumaragas ang tubig. Siya ay tinapon at pinagulong sa malakas na agos. Ito ay isang nakakatakot na paglalakbay. Siya ay itinulak sa mga bato at pinaikot sa mga alimpuyo, ngunit pinanghawakan niya ang kanyang tapang. Sa gitna ng kaguluhang ito, narinig niya ang isang maliit na sigaw ng tulong. Sumilip sa isang alon, nakita niya ang matalino at matandang langgam. Ang parehong langgam na nagsabi sa kanya na siya ay walang silbi, ay kapit na kapit ngayon sa isang maliit na dahon na malapit ng lumubog. Ang iba pang kolonya ng langgam ay natangay o nahihirapan sa rumaragasang tubig. Ang matandang langgam ay nag-iisa at takot na takot. Ang malakas na agos ay masyado para sa kanya. Ang kanyang maliliit na binti ay nawawala ng kapit. Nakita ni Sundalong Patpat ang takot sa mga mata ng langgam, at alam niyang ito na ang kanyang sandali. Ito ang kanyang pagkakataon upang maging bayani na lagi niyang pinapangarap. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang maliliit na braso at binti upang lumangoy sa magulong tubig. Napakahirap nito. Itinulak siya pabalik ng agos at ang mga alon ay bumagsak sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Pinanatili niya ang kanyang mga mata na parang uling na nakatuon sa nahihirapang langgam. Ang kanyang pangarap na maging bayani ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng lakas. Hindi na lang siya isang patpat na itinapon ng tubig. Siya ay isang sundalo sa isang misyon. Lumangoy siya ng buong lakas, palapit ng palapit sa dahon, determinado na iligtas ang pinakamalaking nagduda sa kanya. Sa wakas, matapos ang mahaba at mahirap na pakikipaglaban, narating ni Sundalong Patpat ang dahon. "Kumapit ka sa akin," sigaw niya sa gitna ng malakas na ugong ng bagyo. Ang matandang langgam, nagulat at nagpapasalamat, ay kumapit sa katawan ni Sundalong Patpat na parang sanga. Dahil gawa sa kahoy si Sundalong Patpat, lumutang siya. Siya ay parang isang maliit na balsa. Hindi siya sapat na malakas para labanan ng ilog, pero sapat siyang lumutang para sumabay dito. Mahigpit niyang hinawakan ang langgam habang tinatangay sila ng rumaragasang agos. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang panangga, pinoprotektahan ang maliit na langgam mula sa mga lumulutang na basura at sa malakas na puwersa ng tubig. Ang paglalakbay ay mahaba at mapanganib, ngunit hindi bumitaw si Sundalong Patpat. Mahigpit siyang kumapit hanggang sa huminahon ang bagyo. Humina ang ulan, at ang rumaragasang ilog ay muling naging banayad na agos. Sa huli, lumutang sila patungo sa gilid ng hardin,
kung saan ligtas at maputik ang lupa. Maingat na bumaba ang matandang langgam mula kay Sundalong Patpat at tumayo sa matatag na lupa, nanginginig ngunit ligtas. Tiningnan niya ang maliit na Sundalong Patpat na nagligtas sa kanyang buhay. Hindi niya nakita ang isang walang silbing sanga, kundi isang tunay at hindi may kakailang bayani na nakatayo sa harapan niya. Mabilis na kumalat sa hardin ang balita tungkol sa katapangan ni Sundalong Patpat. Dumating ang tandang, ang paru-paro, at lahat ng iba pang hayop para makita siya. Hindi na sila tumatawa o nagdududa. Tiningnan nila siya ng may paggalang at paghanga. Ikaw ang nagligtas sa kanya, sabi ng tandang sa isang mapagpakumbabang tinig. Matapang ka habang kami ay takot. Dahan-dahang lumapag ang paru-paro sa kanyang balikat. Ang iyong tapang ay mas maganda kaysa sa anumang pakpak, bulong niya. Yumuko ang matandang langgam. Hindi ka lang isang patpat, idineklara niya para marinig ng lahat. Ikaw ang pinakamatapang na bayani sa buong hardin na ito. Mula noon, wala nang tumingin ng mababa kay Sundalong Patpat. Siya ay maliit at gawa sa isang simpleng patpat, ngunit napatunayan niya na ang tunay na mahalaga ay ang laki ng puso at ang lakas ng espiritu. Ipinakita niya sa lahat na hindi mo kailangang maging malaki o malakas o magarbong upang maging isang bayani. Kailangan mo lang magkaroon ng tapang at kagustuhang tumulong sa iba kahit sa mga hindi naniniwala sa iyo. Ang kuwento ni Sundalong Patpat ay nagtuturo sa atin ng isang magandang aral, maniwala sa iyong sarili, dahil ang isang bayani ay maaring dumating sa anumang hugis o laki.